Lumabas na ang brief spoiler ng chapter 118 ng Record of Ragnarok. At this time, hindi ito basta simpleng teaser, panel by panel itong ibinahagi ni Nakimo. Ibig sabihin, halos buong daloy ng kabanata ay nasilayan na agad, mula sa simula hanggang sa mga crucial na eksena. Kaya kung inaakala ninyo na konting silap lang ito, maghanda kayo, dahil may matinding pasabog na paparating sa chapter na to. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, tara at simulan na natin. What's up mga Koops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok chapter 118 brief spoiler. Ang tunay na backstory ni Sakete Kintopi. Pages 1 hanggang 2. Nagsimula ang kabanata sa kwento ni Kentaro bilang isang mabait at napakalakas na bata na minahal ng lahat sa Ashigara Mountain. Kasabay nito, may usapan ng dalawang villager tungkol sa mga mapanganib na Oni na umaatake sa tao, isang malinaw na foreshadow na hindi ligtas ang bundok. Maaga pa lang, inilalatag na agad ang duality ng mundo ni Kentaro, isang lugar na puno ng pagmamahal pero may nakaambang panganib. Classic setup ito para ipakita na kahit pure ang isang karakter, hindi maiiwasan ang conflict. Yung usapan tungkol sa Oni ay hindi lang world building, kundi direkta ang paghahanda sa mas malalim na reveal tungkol sa pinagmulan niya. Pages 3 hanggang 6. Napagkamalan si Kentaro bilang isang nakakatakot na Oni matapos siyang makitang nakasakay sa oso. Sa kabila nito, umuwi siya sa kanyang ina na mainit siyang tinanggap at pinaghanda ng pagkain. Ipinapakita dito ang core theme ng identity, kung paano ka nakikita ng iba versus kung sino ka talaga. Kahit inosente si Kentaro, ang panlabas niyang anyo ang nagiging dahilan ng takot. Samantalang ang kanyang ina ang nagsisilbing anchor ng kanyang pagkatao, siya ang nagpapatunay na hindi siya halimaw. Pages 7 hanggang 10. Habang kumakain, ikinwento ng kanyang ina ang ama ni Kentaro, isang taong tumanggap sa kanya kahit may sungay siya. Ipinakita rito ang simpleng masayang buhay nila sa kabila ng pag-iisa, ngunit may paparating na pagbabago. Ito ang emotional foundation ng backstory. Ang ama ni Kentaro ay simbolo ng pagtanggap sa kabila ng pagkakaiba. Pero dahil binanggit ito bago ang trahedya, malinaw na ginagamit ito bilang emotional setup para mas tumindi ang impact ng susunod na mangyayari. Pages 11 hanggang 14. Hinarap si Kentaro ng grupo ni Yorimitsu na gustong talunin siya para sa kasikatan at estado. Kahit hindi niya lubos maintindihan ang motibo nila, tinanggap niya ang hamon. Dito makikita ang contrast ng motivations, ang grupo ni Yorimitsu ay driven ng ambition, habang si Kentaro ay inosente at simpleng nakikipag-interact lang. Ito rin ang unang hakbang sa pagbuo ng relasyon nila na magiging mahalaga sa bandang huli. Pages 15 hanggang 20. Natalo ni Kentaro ang 4 ngunit pinatawad sila. Ipinakilala niya ang sarili at naghiwalay sila ng maayos. Dito nagsimulang mapagtanto ng grupo na hindi siya isang masamang Oni. Si Kentaro naman ay natuwa sa kanyang unang tunay na pakikisalamuha sa mga tao. Ito ang turning point ng social connection ni Kentaro. Sa halip na maging typical na battle equals hatred, ginamit ito para bumuo ng friendship. Ipinapakita rin dito ang natural na kindness niya, isang trait na magiging dahilan ng parehong lakas at kahinaan niya. Pages 21 hanggang 28. Pagbalik niya, nadatnan niyang naghihingalo ang kanyang ina. Inatake ito ng sarili niyang Oni clan dahil sa pagmamahal sa isang tao. Dito rin ibinunyag ang koneksyon niya kay Shuten Doji at ang bawal na ugnayan ng Oni at tao. Sa huling sandali, sinabi ng kanyang ina na mabait siya, ipinahayag ang pagmamahal, at pumanaw, iniiwan si Kentaro sa matinding dalamhati. Ito ang pinaka-emotional na bahagi ng chapter. Ang trahedya ay hindi lang simpleng pagkawala, ito ay betrayal mula sa sariling lahi. Dito rin nabubuo ang pangunahing conflict, hindi lang laban sa kalaban, kundi laban sa mismong pinagmulan niya. Ang huling salita ng kanyang ina ay nagsisilbing moral compass niya moving forward. Pages 29 hanggang 32. Ipinakita si Shuten Doji bilang isang makapangyarihang Oni na nakatira malapit sa kabisera ng Kyoto. Iba ang kanyang anyo kumpara sa karaniwang tao, at pinamumunuan niya ang maraming Oni na umaatake sa mga nayon at kumakain ng tao. Dito ipinapakilala ang main antagonist ng backstory. Si Shuten Doji ay hindi lang basta malakas, representasyon siya ng pure Oni nature, kabaligtaran ni Kentaro na may pusong tao. Clear setup ito ng ideological clash, instinct versus compassion. Pages 33 hanggang 38. Hinarap ni Kentaro si Shuten Doji dala ang galit sa pagkamatay ng kanyang ina. Madali niyang natalo ang mga Oni, ngunit nang siya na ang umatake kay Shuten Doji, naharang ito gamit lamang ang isang kamay.
Ipinakita nito ang napakalaking agwat ng kanilang lakas. Gumanti si Shuten Doji ng isang malakas na sipa na nagpalipad kay Kentaro. Classic reality check moment. Kahit gaano kalakas si Kentaro, may mas mataas pa sa kanya. Importante ito para hindi maging one-dimensional ang power scaling, at para bigyang justification ang magiging power-up niya sa hinaharap. Pages 39 hanggang 42. Halos mapatay si Kentaro, ngunit dumating si Minamoto no Yorimitsu at iniligtas siya. Ibinunyag niyang sinusundan niya si Kentaro mula pa sa Mount Ashigara. Nagulat siya na hinarap ni Kentaro si Shuten Doji ng mag-isa. Dumating siya kasama ang kanyang mga kakampi, na nagresulta sa isang tense na standoff. Ito ang payoff ng Earlier interaction nila. Mula sa simpleng laban, naging tunay na alliance. Pinapakita rin dito na si Kentaro ay hindi na nag-iisa, isang malaking shift mula sa kanyang dating isolated na buhay. Pages 43 hanggang 48. Tinanong ni Kentaro kung bakit sila tumulong, at sumagot ang grupo na hindi nila iniiwan ang kaibigan. Ayon kay Yorimitsu, ang sinumang nakalaban namin ng buong lakas ay kaibigan. Tinukso ni Shuten Doji si Kentaro dahil sa pakikipag-alyansa sa tao at binyantaan siyang dadalhin sa parehong kapalaran ng kanyang ina. Bilang sagot, sinabi ni Kentaro na si Shuten Doji ang mapupunta sa impyerno at muling sumugod. Lumakas ang tensyon habang ipinakita ang overwhelming power ni Shuten Doji. Dito nagiging malinaw ang tema ng Chosen Family. Ang tunay na lakas ni Kentaro ay hindi lang physical, kundi ang kakayahan niyang pumonekta sa iba. Samantalang si Shuten Doji ay nananatiling nakatali sa fear at dominance. Pages 49 hanggang 53. Nagising ang rune power ni Kentaro at nagliwanag sa kanyang pulang braso. Naging interesado si Shuten Doji at sinabi na gusto niya itong angkinan. Sa huli, ipinahayag ni Kentaro, "Ako lang si Kentaro," isang simbolo ng buong pagtanggap sa kanyang sarili at lakas. Ito ang climax ng kanyang character development. Ang rune power ay hindi lamang isang random na power-up, ito ay isang manifestation ng kanyang self-acceptance at ng kapangyarihan ng isang primordial god. Hindi na siya nahahati sa tao o oni, tinanggap na niya kung sino talaga siya. Sa Record of Ragnarok, ang ganitong realization ay kadalasang nagiging susi sa tunay na lakas. Ang brief spoiler na ito ay isang solid na origin story na puno ng emotional weight, world building, at power setup. Hindi lang nito pinapalalim si Kentaro bilang fighter, kundi bilang karakter na may malinaw na dahilan kung bakit siya lumalaban. Malinaw din na ang susunod na kabanata ay magpo-focus sa full confrontation at posibleng mas malaking pagpapakita ng kanyang rune power laban kay Shuten Doji. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina